Magandang hapon muli mga kapatid. So tayo po dadako po sa ating mensahe po sa hapong ito. Ito po ang tungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Marami po mga kontrobersiya tungkol po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Yung mga Seventh-day Adventist at mga katulad ng pananampalataya, tinuturo nila na ang ating Panginoon na buhay na maguli sa araw ng Sabado. Na hindi po totoo. May yung sa panahon po ng ating pangaral ng mga apostles, pinagbabawalan nila ang mga apostol na ipangaral na ating Panginoon po na buhay na maguli. Tinuturo nila na ninakaw lang katawan ng Panginoon at siya na buhay na maguli. So ano ba yung kahalagahan na ating Panginoon ay nabuhay na maguli? Noong April 20, na Sunday po yun, actually, yun talaga yung araw na ating Panginoon na buhay na maguli. Accurate po yung mga yun. Actually, pwede nating malaman yung actual date ng kapangalaan pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So, dahil nga po, siyempre, nasusukat nila yun. Ngayon, dito po sa Mateo chapter 28, verse 1 to 8, dito natin makikita ang isang pagkabuhay, kasaysayan po ng Panginoon na siya nabuhay na maguli. Pagkatapos ng Sabat, so tapos na yung 7th day. So kung pagkatapos ng Sabat, anong susunod to? Sa pagbubukay liwayway ng unang araw ng isang linggo. So in other words, ito ay hindi na Sabado. Ito ay Sunday, first day of the week. Si Maria Magdalena at isa pang Maria ay pumaroon upang tignan ang libingan. Kasi, nung pong inilibing ang Panginoon, hindi pa kumpleto yun. Hindi pa siya nalagay ng mga dapat lang ilagay para siya ay ma-embalm. Hindi nila gawa. So, ganyan gagawin nila ngayon. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at ginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busila. Pag makikita po natin ang mga nilala sa langit, gano'n yung sura nila eh. Kahit ang Panginoon, nung siya nagpakita, kaya Pastor John sa aklat ng Apocalypse, gano'n din ang itsura niya. At sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. In other words, siya nagbabantay ito sa libingan, para silang namatay. Siguro, nawalan ng ulira dahil sa pangyayari. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayo matakot, sapagkat nalalaman kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus kanya. Wala siya rito, sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya. Halika kayo, tignan ninyo ang dakong hinigaan niya. Pagkatapos siya nagmadali kayong umalis. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis, sabihin niyo sa kanyang mga lagab na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauna sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Ito na sabi ko na sa inyo. Siya lang ay dali-daling umalis sa libingan na may takot, malaking kagalakan at tumakbo sila upang magbalita sa kanyang mga lagab. Yun pa, pakiramdam nila, mixed eh. Takot sila eh. Na nakita niya ang anghel at nagkaroon ng malakas siya lindol. Kanya. At the same time, sila nagagalak. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay nabuhay na maguli. So ito po yung nagpapakita sa atin na ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Yung po libingan ng mga tao noong unang panahon sa Israel, hindi sila litsyo. Actually, sila ay bato. Mukay sila ng bato sa kuweba at inalagay nila ang pintuan. Tapos nilinis nila. So yun makikita natin paraan ng paglilibing sa kanila. Kaya nga yung mayroong bato doon sa pintuan ng libingan, kailangan mong alisin nyo para makapasok ka. Kasi dito nakita natin na ang Panginoon wala na sa roon. Katulad ng sinabi niya, siya'y nabuhay na maguli. He resurrected, he rose from the dead. Sa English pa mga batid. So, ang ating pananampalataya sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon ay tiyak. May solid evidence. Dahil ito sinasabi ng banal na salita. Dito po, Hebrews chapter 11, verse 1.
Ngayon ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi naman natin nakita yun eh. Yung pagkabuhay na magaling ng ating Panginoon. Pero tayo naniniwala sapagkat ito na isulat sa pananaksulatan. So Romans chapter 10 verse 17, anong dapat nating paniwalaan? Ay ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ang pananampalataya, ito po sa bagong Tagalog, pananampalataya. Doon sa lumang Tagalog, paniniwala kanya. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So wala tayong dapat pakilinlangan ng Panginoon ay nabuhay na maguli. Nung si Pablo po ay pumunta kay Agripa, hindi siya naniniwala. Kaya sabi ni Pablo, bakit inaakala ninyong hindi ka panipaniwalang binubuhay ng Diyos sa mga patay kanya? Bakit kayo naniniwala kanya? Sapagkat ang Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay kanya. So yan sabi rito, ang paniniwala sa pagkabuhay ng maguli ng Panginoon ay katotohanan. Yun ay totoo mga kapatid. Siya'y nabuhay na maguli. Ngayon, anong kahalagaan, no? Suwag ka nabuhay siya maguli. Hindi nagpapakita na siya ang Panginoon, siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos. Maraming pagkakataon kung siya nangangaral, hindi nila pinaniniwalaan ng Panginoon pag sinasabi niya, ako anak ng Diyos. Tingnan po natin. Kailangan niyang patunayan na siya nga ang Kristo at ang Panginoon. Ganyan. Kaya nung nabuhay na maguli ang Panginoon, naipangaral ni Pedro kasama ng 11 na siya ang ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos. Bakit? Pagkat siya nabuhay na maguli. Ganyan. Dito sa Mateo chapter 6 and verse 20, pagkatapos sabihin ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ang sabi niya, pagkatapos noon, dito sa verse 20, pagkatapos ay naipit niyang pinagbilin sa mga lagad, na huwag sasabihin kanino man na siyang Kristo. Bakit? Hindi mo sila maniniwala. Kailangan niyang patunayan muna na siya ang Kristo kanya. At ang pagpapatunay na siya ang Kristo, ay no siya nabuhay na muli. Kaya nga yung mga Hudyo, para mapaniwala nila yung mga tao na hindi sila nabuhay na maguli, naglagay sila na doon ng gwardiya, at sabi nila, ikinalat nila, ninakaw lang yung katawan. Kaya hindi totoo yun. Ang ating Panginoon ay nagpakita siya nung siya'y nabuhay na maguli sa kanyang mga lagad. So, kailangan niyang patunayan na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. Dito sa Romans chapter 1, verse 1 to 4. Si Pablo, na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Tungkol sa kanyang anak, na mula sa binihin ni David, ayon sa laman, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan, ayon sa Espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin kanya. So, nung nabuhay na maguli ang ating Panginoon, pinatunayan niya na siya anak ng Diyos na may kapangyarihan. So, pinatunayan niya ngayon, hindi lang basta-basta sasabihin niya. Ngayon, kailangan nilang paniwalaan sapagkat siya nabuhay na maguli. Kaya nagpakita siya. Nakita nila ang ating Panginoon, siya nabuhay na maguli. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, ang isang bagay totoo kung may katibayan. May nakakita, may witnesses. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, may mga bagay na sinasabi sa atin na dito lang sinabi. Basahin natin. Dahil gusto patunayan ni Pablo na ating pinabuhay na maguli. Dito po sa verse 5, na siya nagpakita kay Cephas at pagkatapos siya 12, pagkatapos siya nagpakita siyang minsan sa higit na 500 kapatid, na karamihan sa mga ito'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang iba'y namatay na. Pagkatapos siya napakita sa kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak na wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin, ganyan. So, nagpakita ang Panginoon pagkatapos siya nabuhay na maguli. Kaya siya po ay talagang nabuhay na maguli.
pinatunayan niya na siya ay anak ng Diyos na may kapangyarihan. Kaya po sa pangangaral ni Apostle Peter at ang 11 sa Acts chapter 2, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos. At tungkol dito yung mga saksi kaming lahat. Kanya. Kaya din pong saksi na sinasabi sa Acts chapter 1, verse 8, ito'y tumutungkol lamang sa mga apostol na nakakita sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya tiyamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu, ibinuhos niya ito na pawang nakikita at narinig ninyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sangbayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na yung pinako sa krus. Bakit? Pagkat sinabuhay na maguli. Yung pinakikita, kaya masasabi, sabi niya, na may katiyakan. Walang alinlangan kanya. Sa buong sangbayan ng Israel, na itong si Jesus na napako sa krus, siya ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo kanya. Kristo siya anak ng Diyos. So siya tinapatunayan sapagkat siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Yung makikita natin. Tingnan po natin. Pagkatapos siya nabuhay na maguli, ano ang pagkakilala sa kanya? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 15, na kanyang ipinahayag sa takdang panahon, siya na mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, yun ang ating Panginoon. Nung pagkatapos na siya nabuhay na maguli. Sa Matthew chapter 28 verse 18, bago siya makat sa langit, sabi niya, sabi ni Pablo, ni Pedro, siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos. So nasa kanya kapangyarihan ng Diyos, kanya. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa amin kanya. So ito'y napatunayan ng ating Panginoon sapagkat siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Dito sa Gawa chapter 5 verse 29. Ngunit sumagot si Pedro, ito po yung pagkakataon na pinagbabawalan sila. Hindi namin kayo sasaktan, hindi namin kayo papatayin, basta huwag niyong ipangaral na si Jesus na nabuhay na maguli mula sa mga patay, ganyan. Pero sabi ni Pedro, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ibinaon ng Diyos ng ating mga ninuno, si Jesus, na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Siya'y tinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ng Israel ng pagkakataon magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. So siya'y binuhay na maguli kanya ng Diyos nang siya inyong patayin at pinako sa krus. Kaya nga, mga kapatid, kung siya ang ating Panginoon, kailangan tayong sumunod sa Kanya. Sa lahat ng mga bagay na sinasabi niya sa akin. Bakit tinatawag niyo ko Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niya ginagawa mga bagay na sinasabi ko kanya? Sapagkat siya Panginoon, pinatunayan niya lang siya na buhay na maguli siya Kristo at Panginoon. Ito rin po yung validation na sinasabi niya. Marami mga tao sa panahon na yon na nagngangaral sila at nagbibigay ng mga bagay pero hindi nangyayari. So parang patay lang sila na zilong, kanya. Nagngangaral sila ng isang bagay, hindi man totoo. Dahil di sila nabuhay na maguli, sila namatay. Tingnan po niyo halimbawa. Sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong gagawin sa mga taong ito. Sapagkat bago pa ang mga araw na ito, lumitaw na si Teudas, na nagsabing siya'y dakila. At sumama sa kanya ang may 400 taong bilang. Ngunit siya'y pinatay. At ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak at nawalan ng kabuluhan. Pagkatapos ito'y lumitaw si Judas na taga-Galilea na mga araw ng pagpapatala at nakaakit siya ng mga tao sumunod sa kanya. Siya man ay napahamak at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak. Ngayon sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito, anya. At hayaan nyo sila, sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawang ito ay mula sa tao, ito'y mawawasak. Ngunit kung ito'y sa Diyos, hindi niya sila
makakayang wasakin. Baka matagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos. Tama sinabi niya. Ang Panginoon, siya namatay, pero siya nabuhay na maguli. Si Judas, pati si Judas, na taga-Galilee, hindi po yung apostol, namatay sila. At di sila nabuhay na maguli. Kaya kailang panukala ay nagkawatak-watak. Pasinin po ninyo. Ang Panginoon ay namatay at nabuhay na maguli noong taong 33 AD. Anong taon na natin ngayon? 2025. Nananatili pa rin ang Ebanghelyo. So ito hindi galing sa tao, ito galing sa Diyos. Pinatunayan ng Panginoon nung siya nabuhay na maguli. Nung siya nabubuhay mga kapatid, sinasabi niya na siya kapantay ng Diyos. Kaya kung hindi siya mabubuhay na maguli, itong sinasabi niya, ito hindi totoo. Ginapunan sa Gawa, John chapter 10. Ako at ang Amang isa. Yun po isang mahalagang pangungusap. Hindi sinasabi, ako rin ang Ama. Hindi sinasabi yun. Ako at ang Ama ay magkapantay. Yun ang sinasabi niya. Kaya siya nainsi. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako kanya. O anong kasalanan ko kanya? Ba't yung papatayin? Kasi sa mga Hudyo, pag kayo napatunayan ng kasal, kayo babatuhin at kayo mamatay. So anong kasalanan ko kanya? Sa bukod sa kanya mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglalapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong mga kautusan, aking sinabi kayo mga Diyos? Kung tinawag niya mga Diyos sa mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring masira ang kasulatan, ito yung mga propeta. Dahil sila pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, sila yung tinawag ng mga Diyos, kanya. Sinasabi pa ninyo tungkol sa Kanya na hindi lang ng Ama, at sinugod sa kalibutan, ikaw ay malapastangan, sapagkat sinasabi ko, ako ay ng Diyos. Kung hindi mo ginagawa mga gawa ng aking Ama, ay huwag kayo sumampalataya sa akin. Subalit kung ginagawa ko, kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, ay sumampalataya kayo sa mga gawa. Upang inyong malaman at maunawaan ng Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. Muli nilang pag pinagsikapan siya yuliin, subalit siya tumakas sa kanilang magkamay. So, ang sinasabi niya, ako at ang Ama isa, ako ang anak ng Diyos, kanya. So, nung sinabuhay na maguli, napatunayan niya na siya ang anak ng Diyos, kanya. In other words, napatunayan niya na siya kapatay ng Diyos. So, siya nabuhay na maguli. Ganon din po mga kapatid. Ang ating Panginoon gumawa siya ng maraming tanda. Pero hindi naniniwala yung mga Hudyo. Nagtanong sila, bigyan niyo kami ng tanda. Guro, ganyan. Ang Panginoon din sila nagbigay. Kasi hindi rin sila maniniwala. Ibinigay niya ang tanda ni Jonas kanya. Pagkatapos sila sa mga eskriba at mga pariseyo ang nagwika sa kanya, Bro, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo. Ano pang tandang gagawin ng Panginoon? Siya'y nagpabuhay ng mga patay. Siya'y nagpalakad ng mga pilay. Siya'y nagparinig sa mga bingi. Siya'y nagpagsalita sa mga pipi, etc. etc. Hindi pa rin sila naniniwala. Ngunit sumagot siya sa kanila, kung mahanap ng tanda ang isang masama at mapangalo niyang lahi. Ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya liban sa tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paano si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ng tao ay 3 araw at 3 gabi, mapapasalayan ng lupa kanya. So, nabuhay siya maguli. Nagbigay siya ng tanda sa mga Hudyo na hinihingi nila. So, ito mga sinabihin ng Panginoon, siyempre nakita na buhay na maguli. So, napatunayan ng Panginoon yung tanda na kanilang inihingi, mga kapatid. At sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon, tinupad ng Diyos ang kanyang planong pagliligtas. Kung di nabuhay na maguli ang Panginoon, wala tayong kaligtasan. Sa kanyang kamatayan, siya yung ating ahid. Siya ang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Katulad sa Old Testament, sila ay nag-aahin ng dugo ng mga hayop para siya ng mga kasalanan na hindi naman tunay nagpapatawad. Pero ang Panginoon, ang kanyang dugo,
ang tunay naglilinis sa ating mga kasalanan. Ito sa 1 John chapter 2 verse 2. Siya ang kabayaran, sa English, propitiation, para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa ating, kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Yung kamatayan ng Panginoon, yun ang kabayaran ng ating mga kasalanan. In other words, kaysa sa palataya at susunod sa Ebanghelyo, ang kamatayan ng Panginoon, kanyang dugo, ang maglilinis sa ating mga kasalanan. Pero paano sa kanyang pagkabuhay na maguli? Dito ko rin po, mga kapatid, sa Hebrews chapter 2 verse 9. Kung di nakikita natin si Jesus, sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa sa mga anghel, na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kalalati at karangalan upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Kanya. Alang-alang sa lahat sa ating kaligtasan. Ito rin po sa John chapter 1 verse 29. Nung nakita sa ni John ang ating Panginoon, tawag niya. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalakad sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng siyang lubutan. So sa kanyang kamatayan, siya ang ating ahin sa ating mga kasalanan. O paano sa kanyang pagkabuhay na maguli? Kahit namatay ang Panginoon, kung di siya nabuhay na maguli, wala pa rin tayong kaligtasan. Hindi pa rin niya mapapatunayan na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan magligtas sa ating mga kasalanan. Dito sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Paano ang bautismo ay nagliligtas? Basahin po natin. Ang bautismo na siyang kalarawan nito, yung kalarawan po na nangyari kayo sa panahon ni Noah, ang nagliligtas sa inyo ngayon. Paano? Hindi siya pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi. In other words, budhi na walang kasalanan. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So in other words, kung di nabuhay na maguli ang Panginoon, kahit mapautismon tayo, di tayo maniligtas. Anong epekto ng pagkabuhay na maguli? Na umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos. At ipinasakop sa Kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan, at ang mga kapangyarihan. So, nasa kanan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng kaligtasan ay binigay sa Panginoon pagkatapos siya mabuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya meron tayong assurance sa ating kaligtasan sapagkat ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Ngayon, kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon, nandun pa rin ang ating mga kasalanan. Tingnan nyo, susulat din sa 1 Corinthians chapter 15, verse 6 and verse 18. Sapagkat kung ang papatay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay, ganyan. Kasi may nagsasabi sa mga taga-Korinto na walang pagkabuhay na maguli. Nasabi ni Pablo, kung totoo yung ganyan, walang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. So si Kristo din nabuhay na maguli mula sa mga patay. Kung hindi siya nabuhay na maguli, ano mangyayari? Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, ganyan. Kasi maniniwala sila sa hindi totoo dahil hindi mo siya nabuhay na maguli. Kaya mananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon ang mga namatay kay Kristo ay napahama. Wala na pa rin silang kaligtasan. Kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, kanya. Tayo pa rin nasa ating mga pagkakasala. Wala tayong kaligtasan. Ngayon, yung pong confession ni Apostle Peter na siyang Kristo ang anak ng Diyos na buhay, yun ang pundasyon ng Iglesia. Kaya kung hindi siya anak ng Diyos, hindi niya maitatayo ang Iglesia. Basahin natin. Sa bukod si Simon Pedro, sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa bukod si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi naman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, so ibang bato si Pedro, ibang bato ito. Ang batong ito ay sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. In other words, siya'y mabubuhay na maguli para maitatag niya kanyang iglesia. So, nabuhay siya maguli. Itinayo niya ang kanyang iglesia. Ang totoo yun.
40 days plus 10 days, 50 days sa lupa. So, sa 50th day, Pentecost, doon niya tinatag ang kanyang iglesia pagkatapos siya umakyat sa langit. Ngayon, ito pa ang maganda. Kung si Kristo na buhay na maguli, tayo rin ay mabubuhay na maguli, mga kapatid. We will be resurrected. Ganyan. Usahin po natin. Sa 1 Corinthians 15:19-26, mahaba-haba lang. Siya na buhay na maguli. So, meron tayong katunayan na may pagkabuhay na maguli sa mga patay. So, tayo rin ay mabubuhay na maguli mula sa mga patay. Usahin po natin. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siyang unang bunga ng mga namatay. Yung first fruits. Siya ang unang namatay at nabuhay na maguli na hindi na namatay. May mga taong namatay at nabuhay na maguli pero namatay uli. Pero siya lamang kauna-unang namatay at nabuhay na maguli na hindi na namatay. Sapagkat yamang sa pamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, yun po si Adam. Sa pamagitan ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay na mauli mula sa mga patay. Sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo lahat ay bubuhay. Subalit ang bawat isa ay ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga, siya ang unang nabuhay na maguli, hindi namatay. At pagkatapos ay kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas, kanya. Yun ang judgment day. Kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos, Ama, pagkatapos na lupulin niya lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat siya kailangan maghari hanggang may ilagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling kaaway na lilipulin ng kamatayan. Yung mga born again, ang turo nila, pagdating ng Panginoon on the last day, doon pa lang niya itatayo ang kanyang kaharian. Ang sinasabi ni Pablo, baliktad. Pagdating ng Panginoon, ibibigay niya ang kanyang kaharian sa Diyos. Sama. So, meron ng kaharian. Ibibigay niya sa kanyang Ama. Dadali na tayo sa langit, kanya. Ano ang pinakahuling kahaway? Kamatayan. So, mabubuhay tayong maguli. Sapagkat ipinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Subalit kung sinasabi lahat ng mga bagay pinasakop, maliwalag na hindi sa kabilang nagpapasakop sa lahat ng bagay sa kanya. Hindi kasama ang Diyos, siyempre. Dahil pantay lang sila. Hindi siya sasakopin ng ating Panginoon. So, mabubuhay tayo maguli. Otherwise, kung tayo hindi mabubuhay na maguli, ano mangyayari sa atin? Tayo mananatiling patay. Kawawa naman tayo, di ba? Totoo sinasabi ng mga saksi na pag namatay ang tao, wala na siya. Yun ang mangyayari sa atin. Mananatili tayo patay. Pero ang Panginoon buhay na maguli, so tayo po'y mabubuhay na maguli. Meron pang huli. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay pinatutunayan niya na siyang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At siya'y may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon ay nagbigay sa kanyang kapangyarihan para itayo niya ang kanyang iglesia kanya. At ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, bibigay katiyakan ng Ebanghelyo totoo. At ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon nagpapatunay na hindi tayo mananatili sa mga patay, hindi pagdating niya, sa tayo rin ay mabubuhay na maguli kanya. So ito nagpapakita sa atin ng pag-asa na kung ating Panginoon na buhay na maguli, tayo rin ay mabubuhay na maguli. Dadalhin tayo sa langit ng Panginoon sa huling araw o sa judgment day. So, masaya tayo. Ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. At siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Inintay na lang natin ang kanyang muling pagdating para dalhin niya tayo sa langit. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bigyan muli natin kay Brother Raul ang pangunan po sa pagpapahawi.